Salamat po mga kabutet. Sinsya na po kayo dahil kagabi I was puyat, pagod. Nakauwi kami is more, mga 1 or 2, something like that. Dahil po sa isa pong panyaya po sa atin ng isa pong leader ng jeep terminal, jeep Drivers and Operators Association. Ay nag-conduct po kami ng atin pong funeral service. And we're blessed dahil ang Panginoon ay talagang nagbubukas ng gawain. At ito po ay gawain po ni Brother Lucio na dati niya pong ini-invite na maging part na kanya pong Bible study. Pero po ay nag-reject, no? At ang sabi sa kanya, kami po ay mga membro na ni Brother Eli. Mabuti pa sa amin kasi sa TV lang. Pero alam niyo po, kagabi, after po ng atin pong service, the whole family, lalo po yung wife, ay nilapitan po ako at sinabi niyang, Pastor, ngayon pong libing, after po ng libing nito, ng husband ko, ay makakasama niyo na po kami sa gawain po ng Panginoon. Alam niyo po, it has gave a big praise to the Lord dahil ito po ay isa sa mga biyaya ng Panginoon sa atin pong buhay at paglingkod. Hindi madali, pero ang Diyos ay nagliligtas, ang Diyos ay tumatawag ng mga tao para po maranasan nila ang kasapatan ng Diyos sa kanila pong buhay. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay lalapit sa Panginoon for a prayer upang atin pong maranasan ang pagpapala po ng Panginoon. Tayong lahat ay yumuko upang sumandali. Dakila at napakabuting Diyos, kami po ay nagpapasalamat ng marami sa iyo sa pagkakataong iyong ipinagkaloob sa amin upang aming higit na maranasan ang kasaganaan po ng iyong pambiyaya. Dalangin namin ang iyong patnubay sa umagang ito. Ang pagsama, iyong pangunguna, ay amin pong maranasan. At higit sa lahat, ang pagtuturo mo upang aming higit na maranasan ang iyo pong abot-abot na biyaya sa gitna ng krisis na amin pong pinagdadaanan. Salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Pagligtas. Amen. At amen. Tayo pong lahat ay makaupo na. Pansumdali mga kapatid. Kung inyo pong matatandaan, ay nung last preaching ko po ay talk about what are the primary duties of a Christian in the amidst crisis. At ating pong napag-alaman, in the book of Matthew chapter 6, verse 33, ay kanya pong sinabi na unahin natin ang kaharian ng Panginoon at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ating kailangan ay kanya pong ipagkakaloob sa atin. No, sabi niya po, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng pangangailangan niyo. Matthew chapter 6 was written by Matthew as part of the Beatitudes. No? Ito yung bahagi ng sulat po ng ating ni Mateo sa mga turo ng ating Panginoong Kristo kung paano ang tamang kaisipan ng mga alagad ng Panginoon upang kanilang maranasan ang buhay na nararanasan ang gabay at ang patnubay ng ating pong Panginoon. At ngayon po ay atin pong itutuloy ang tema po na akin pong na-share sa inyo about honoring God in the suffering world. Sabi ko nga po, hindi ko kailangan makipagdebate sa inyo that the world we are living in is a suffering world.
At ang kailangan po nating maranasan is on how to stay afloat in the sinking world. Paano tayo manatiling nakalutang sa isang mundo na palubog. At ito'y atin pong maranasan patungkol sa atin pong mga primary ministry. What are our primary ministry as a Christian amidst crisis? Atin pong napag-alaman ng atin pong mga unang mga talatang atin pong binasa at ang atin pong mga pangangaral, mga nakaraang linggo. I want you to open your Bible in the book of 1 Peter chapter 2, verse 4 and 5. Ito yung atin pong unang napag-aralan. Ito ang sabi po in verse 4, siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao, pero pinili ng Diyos na mahalaga sa paningin niya. At habang lumalapit kayo sa Kanya, kayo na tulad din ng batong buhay ay itinatayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual at bilang mga banal na paring pinili ng Diyos, nag-aalay kayo sa Kanya ng mga espiritual na handog, nakalugod-lugod sa Kanya dahil ginagawa niyo ito sa pamamagitan ni Jesucristo. At atin pong natakil, napag-aralan unang-una, that the primary ministry of a Christian amidst crisis, ang pangunahing paglingkod ng isang manampalataya sa gitna ng pagsubok na kanya pong pinagdadaanan. Una, we are ought to offer acceptable spiritual offerings to God. Tayo po ay inuutusan, tayo po ay inaatasan ng Diyos na mag-alay ng katanggap-tanggap, kalugod-lugod na mga handog na espiritual sa Panginoon. Ano po yun? Una, yung atin pong offering our true worship to God. Mag-alay tayo ng handog ng tunay na pagsamba natin sa Diyos. Meron po tayo mga napag-aralan po rito. Una, ano po yung mga true worship that we need to offer to God as a Christian in the midst of crisis? Una, by giving ourselves available for Him. Bigyan natin ng panahon ng Diyos ang ating sarili, bigyan natin ng time ang Lord. Pangalawa, by giving our praises, declaring His name. Yung atin pong mga pag-aawit sa Panginoon. Pangatlo, by giving our offerings, supporting His ministry. Because ito yung nag-aalis ng mga sumpa ng kahirapan sa atin pong buhay. At ang pang-apat, by doing good through helping others. Na yung paggawa ng mabuti sa pamagitan ng pagtulong sa iba. At ngayon mga kapatid, I will tackle you the second part of the primary ministry of a Christian sa gitna po ng pagsubok o ng krisis. I want you to open your Bible in the book of 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10. Ito ang sabi, ngunit ngayon, kayo'y mga taong pinili, mga mahalikang pari, at mga taong sakop ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag nyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Dati, hindi kayo mga taong sakop ng Diyos. Pero ngayon, mga sakop na niya kayo. Noon, hindi kayo kinaawaan ng Diyos. Pero ngayon, kinaawaan na kayo. Ang Diyos ay maparangalan sa kanyang mabiyayang salita. Mga kapatid,
It talks about the second primary ministry as a Christian amidst crisis. Ano nga ba yung pangalawang paglilingkod? Pangunahing paglilingkod ng isang manampalataya sa gitna ng pandemic o sa gitna ng krisis. Pangalawa po, we are ought to declare the wonderful acts of God. Tayo po ay inuutusan. Tayo po ay inaatasan. Tayo po ay binibigyan ng Lord ng force to declare the wonderful acts of God na ating ipahayag ang kadakilaan, kahanga-hanga, marvelous, amazing acts of God, yung gawa ng Panginoon. Tingnan niyo po nakalagay sa verse 9. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya for one purpose, upang ipahayag nyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Alam niyo po mga kapatid, this is one of the biggest problem of a Christian. Unang-una, nakakalimutan natin na tayo pala ay pinili ng Diyos. Meron pong nakalagay sa aklat ng unang Pedro, that 2 Peter, that we are chosen by God before the foundation of the earth. Wala pang mundo, nasa isip ka na ng Diyos. Wala pang lahat ng kanyang nilikha. Alam niya na ikaw, ang pangalan mo, sa edad mong yan, lalabas at lalabas. Na ikaw ay kanyang pipiliin at isasama niya sa mga taong magpapahayag ng kahanga-hanga niyang gawa. Declaring our true witness for God. Mga kapatid, ipapahayag natin ang tunay na saksi natin sa Diyos. Yung tunay nating nakita, naranasan sa Panginoon. Hindi lang po offerings ng pagsamba ang hinihingi ng Lord sa atin. Not just our true worship. We are called by God to declare our true witness. Ano yung word na true witness? Ano yung tunay na nasaksihan mo? Ano yung tunay na naranasan mo? Ano yung tunay na naramdaman mo na kailangan mong ipahayag sa Diyos? Ito yung una po, isang bagay lang po kapatid, ito yung first declaration of our experiencing circumstances sa Panginoon na atin pong dapat ipahayag. Una, by telling others about your salvation story. Ito yung nakakalimutan ng maraming manampalataya. Na ang pagpapahayag ng ating mga naranasan sa Panginoon, unang-una ay ang sabihin mo sa iba ang kwento ng iyong pagkaligtas. Ang kwento kung paano natin naranasan ang biyaya ng Panginoon. Tingnan niyo po ang nakalagay sa verse 9 ng ating pong text. Kayo'y mga taong pinili. Mga maharlikang pari. Mga taong sakop ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag nyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Ano yung gawa na dapat natin ipahayag? Sabi niya, siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Mga kapatid, it talks about salvation. It talks about kaligtasan. Yung buhay na mula sa kadiliman, na patungo sa kapahamakan, na inilipat tayo ng Panginoon, kinuha niya tayo doon,
at inilagay sa isang buhay na nararanasan ang kaliwanagan sa Panginoon, yun ho ang ating ipapahayag. At ang tawag dyan, salvation story. Alam niyo po, maraming mga mananampalataya, hindi nila alam kung bakit at paano ipapahayag ang salvation story. Alam niyo po ba na kung nararanasan mo ang grace ng Lord, grace of protection, grace of provision, grace of wisdom, grace of good health, good future, good mind. Pero kapag hindi mo ito naipahayag sa iba, you're a selfish Christian. Hindi rin po natin masisisi ang maraming mga manampalataya sa ating kapanahunan. Hindi ko rin po kayo masisi. You know why? Because we are in the world who is very selfish. Tayo ay nasa mundo na walang iniisip kundi ang sarili. Kaya ngayong umaga po, we need to tell others about our story of salvation. Bakit po mahalaga? Bakit kailangan na sa gitna ng krisis, kailangan nating gampanan ang ating pangunahing tungkulin sa Panginoon? You know why? Kasi ito yung design ng Lord sa atin. Kapag ating ginagawa, sabi nga po ng text kanina, sa Matthew chapter 6 verse 33, ngunit higit sa lahat, unahin ninyo ang kaharian ng Panginoon at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng inyong pangangailangan ay kanyang ibibigay. And that is the challenge. But the problem is, hindi natin alam kung paano natin uunahin ang kanyang kalooban at sundin ang kanyang kalooban, kanyang katuwiran. At ito po ay sa pamamagitan ng ating pagganap, ng ating buhay, ng ating kaloob na disenyo ng Panginoon na walang iba kundi ang atin pong paglilingkod. Bakit po kailangan? Why do we need to tell others about your salvation story? Alam niyo po mga kapatid, before I became a pastor, God called me to tell others about my story of salvation. Hindi ka gagamitin ng Panginoon kung wala kang nadala sa Panginoon. Hindi mo mararanasan ang glorious acts of God unless you experience, makita mo yung iba ay nasisave tulad mo. Bakit po kailangan? Una, because it is our act of respect to Christ's Lordship in our life. Mga kapatid, kapag kinuwento mo sa iba ang kwento ng iyong pagkaligtas, kapag ikinuwento mo sa iba ang kwento ng iyong karanasan patungkol sa pag-ibig at kahabagan ng Panginoon sa buhay mo, ito raw ay ang gawa ng pagrespeto sa pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay mo. Tingnan niyo po ang nakalagay sa unang Pedro, chapter 3, verse 15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Mga kapatid, kapag ipinahayag mo si Christ, kapag ikinuwento mo ang iyong story about God's love, paano kanya inahon, paano kanya binago, paano mo naranasan ang biyaya ng Lord sa buhay mo, ito ay paggalang sa Panginoong Hesus nang mula sa puso mo. But the problem is, paano po? No. Yung 1 Peter chapter 2 verse 9,
This is the first wonderful acts of God. Yung ating kaligtasan. Ito yung unang kahanga-hangang gawa ng Panginoon sa ating buhay na kailangan nating ipahayag sa ibang tao. Ano yun? Yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Mula sa walang hanggan, walang katapusan, hindi napuputol na paghihirap at kapahamakan. Ito yung ating pag-asa, mga kapatid. Sino po sa inyo rito ang may kwento ng karanasan sa Panginoon? Meron ba kayong kwento? Your story is God's story. Ang kwento mo patungkol sa iyong karanasan sa Panginoon, yan ang kwento ng Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, bawat panahon, every time, na ating sasabihin ang ating kwento, kung paano tayo naging Kristiyano, paano tayo sumunod sa ating pong Panginoon. Binibigyan natin ang Diyos ng honor. Binibigyan natin ang God ng glory, ng kaluwalhatian, ng kadakilaan. At ito ay nakapagbibigay lugod sa Kanya. Ang kwento ng buhay mo, gaano man ito ka-spectacular o ka-ordinary, ito ay patungkol sa kung sino ang Diyos. Alam niyo po, my salvation story was so tragic. Kasi when I was in high school, I was involved in a fraternity. When I was in younger age, I was been in the group of a troublemaker. But you know, God, kinuha niya ako mula doon. At ito yung kwento. Ito yung eyewitness account ko. No, ito yung saksi ko. Ito yung pagkakita ko kung paano ako iniligtas ng Panginoon mula sa kamatayan, mula sa kasalanan, sa pamagitan ni Kristo at binago niya ang aking buhay bilang isang patotoo nito. Mga kapatid, tingnan niyo po ang kasabihang ito. When you share your story with others, you help them to get to know what God is like and what He can do. Kapag isinishare mo ang kwento mo sa iba, kwento ng kaligtasan mo, kwento ng pagkaranas mo patungkol sa kabutihan ng Panginoon sa buhay mo, tinutulungan mo sila na maunawaan nila kung ano ang katulad ng Panginoon at ano ang magagawa niya. Pagkasama niyo ang ibang tao, kasama niyo kapitbahay niyo, kaibigan mo, katrabaho mo, anong kwento ang pinag-uusapan niyo? Sinong kwento ang laging bida sa usapan niyo? At ito ang magpapakita kung kaninong kwento ang laging laman ng buhay mo. Your story, it shows other people, helping them to know what God is like and what He can do. At ito yung bagay natin dapat makita. Mga kapatid, ito yung bagay na nais ng Panginoon sa atin. Tingnan niyo po, ang nakalagay sa talata, Colossus chapter 1, verse 13 and 14. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. At sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo. At ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Ito yung kwento.
Ito yung kwento ng buhay na dapat nating maranasan sa atin by telling others about your story, salvation story. Bakit po? Because ito yung act of respect sa Lordship of Christ sa ating Panginoon. Kapag ipinahayag natin ang ginawa ng Lord sa atin, kapag ipinahayag natin yung ginawang pagsisave ng Panginoon sa atin, iginagalang natin ang pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay natin. Kasi kung sinong laman ng puso mo, yun ang laman ng kwento mo. No, kung ano ang laman ng isip mo, yun ang laman ng bibig mo. At alam niyo po, that is acknowledging person. Kaya alam niyo po, kapag ating kinukwento ang Panginoon sa iba, we acknowledge the Lordship of Christ in our life. Siya talaga ang ating Panginoon. In spite of everything, ano man yung mga problema ang pinagdadaanan natin, huwag mong kakalimutan ikwento si Jesus. Dahil siya lang talaga ang tunay na Diyos ng buhay natin. Pangalawa po, by telling others about your salvation story. Because, bakit mahalaga? Because it is our inner response to God's grace in our life. No, kapag kinwento mo pala ang Panginoon sa buhay ng ibang tao, yung gawa ng Lord sa buhay natin, yung ating karanasan about the grace of God, the love of God, the protection of God in our life, ito pala yung ating inner response sa biyaya ng Lord sa buhay mo. Di ba mga kapatid, meron tayong tatawag na bigla. Sabi nga nila, malalaman mo raw yung laman ng puso ng tao pag ginulat mo. No? Yung walang alam-alam, bigla mong ginulat, yung unang lalabas sa bibig niya, iyon talaga ang laman ng puso niya. Nasubukan na ibang gulatin kayo? Binigla kayo? Ganon din po ang pagkukwento sa ibang tao. Kapag meron kang nakatabi sa sasakyan, meron kang nakasama sa iyong paglalakad o pagja-jogging, sa iyong trabaho, nakausap mo ng matagal, sa paghihintay sa pila doon sa carousel, sa bus. Kapag nakausap mo, what story do you open? Alam niyo po, yung nakatabi ko po sa bus, wala taga to si Lini Robredo. Saan ka nakakita na nagpabakuna? Nakadamit pa. Nakaslib, no? Tinurukan dito, andito yung kanyang slib, dito ang turo. Alam niyo, sabi, wala. So, sa buong araw, yun ang kwento niya. Sabi ko, grabe, hater. Tayo rin po, tingnan po natin ang sabi ng verse 15 ng 1 Peter chapter 3. Lagi kayong maging handang sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Kapatid, kapag nagtanong ka, pag mayroong tanong sa iyo, uy, looking fresh ka ngayon na. Looking young ka ngayon na. Parang wala kang stress, wala kang problema. Ano bang sekreto mo? Alam nyo, anong response mo? Sabon lang yan, ligo lang yan. Pero alam po natin, what makes us our life more lighted is what happened inside of us. Sa bigat ng problemang pinagdadaanan ng ating bayan, sa bigat ng problemang pinagdadaanan ng ating pamilya, sa bigat ng problemang pinagdadaanan ng ating kabuhayan,
at sa mga pangamba na pwedeng mangyari sa atin. And we still looking forward and being unburdened and joyful enough. It is because of the hope na nasa atin. Ito ay dahil sa pag-asa na nasa atin. Tingnan niyo po ang talata. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ano yung pag-asa doon? Yung pag-asa na ang Panginoong Jesus ang iyong Panginoon. Na dapat nating sinusunod, na dapat nating ginagalang at dapat nating pinaparangalan. Kasi siya talaga ang pag-asa na meron tayo. Nakuha niyo po? Alam niyo, ultimo malapit sa iyo. Kapag kinausap mo at tinanong mo, walang pag-asa, may pera ka pa ba? Wala na eh. No? Meron ka ba dyan? Wala na eh. Walang kapag-asa. No, para ba? Wala ka ng pag-asa. Yung iyong nilapitan, walang pag-asa din. But because we have hope in Christ, your story can be a hope to other people. Kaya mga kapatid, paano? No, paano yung kwento ng ating kaligtasan magbibigay ng pag-asa sa iba? Paano po? Ito yung problema natin, mga Kristiyano. Wala tayong alam kung paano natin ibabahagi si Kristo sa iba. Wala tayong kaalam-alam. Alam niyo po kung bakit? Alam niyo po ang ating church, we are blessed. Kung wala, marami pong mga manampalataya na willing to be part of our ministry. At ang nakakapagtaka, they are leaders. Marami silang church na pinanggalingan. Kagabi po, pangalawa tayo nag-service sa patay na yon. Ang daming mga drivers. Kasi siya ay presidente ng Kanjoda, Tuda. Malapit kay Oka Malapitan. Kilala niyo po si Oka Malapitan? Sa yung politiko madaling lapitan, pero mahirap hanapin. Joke lang yun, joke lang. Hindi, kay Pastor Mac galing yan. Pero alam niyo po, the first pastor na nag-service doon is came from Cornerstone. At ang nagpunta, isang pastor lang. Yung pastor lang nag-preach. At nagulat sila kahapon, we are in group. At alam niyo po, nung nilapitan na ako ng family, ang sabi niya, Pastor, what happened sa aking husband? We're planning to be part of a church. At alam niyo po, ngayong gabi, God speak to us that He sends you here. Sabi nga ni Mike, sabi niya, Pastor, after ng preaching mo, nag-CR siya, pinag-uusapan sa CR ang pangaral mo. Kasi that story about God's goodness, we talk about God's comfort, we talk about God's kalinga ng Diyos. Pero alam niyo po, pwede tayong gamitin ng Panginoon to be a channel of blessing to other people. And that's one of bakit ako proud sa ating pong ministry, sa ating fellowship. Because it is God's grace. Paano ba natin ibabahagi ang story of our salvation? Una, tell others about your life before Christ. No, kapag meron kang nakausap, meron tanong sa iyo, bakit ka naging Kristiyano? Bakit nasa church ka na yan? Bakit dati ito ang iyong relihiyon? Bakit ngayon iyan ka na? Saan ka mag-uumpisa? Sabihin mo sa iba kung anong buhay mo
bago mo nakilala si Kristo. Tell others about your life before Christ. Paano gagawin to, mga kapatid? Una, these are my suggestions. Paint a picture in the mind of your hearers of what your life was like before you came to Christ. Gumawa ka ng isang picture, larawan, sa nakikinig sa iyo, kung anong uri ng buhay meron ka bago mo nakilala ang Panginoon. Alam mo, dati, ganito ako. Merong nakalagay sa Aklat ng Gawa, chapter 26. Ito yung ating pattern. Ito yung ating guide kung paano tayo magbahagi by telling others about our life before Christ. Tingnan niyo po, Gawa chapter 26, verse 4 hanggang 11. Sabi ng verse 4, alam ng mga Hudyo kung ano, sabi ni Apostol Pablo, kung ano ang aking pamumuhay sa bayan ko at sa Jerusalem. Mula ng bata pa ako. Kung magsasabi lamang sila ng totoo, sila na rin ang makapagpapatunay na miyembro ako ng mga Parisiyo mula pa nung una. Sabi ni Pablo, alam ng mga taga-Jerusalem kung ano ang buhay ko dati. Kung pari sila, mas pari ako sa kanila. Sabi ni Pablo, ang mga Parisiyo ang siyang pinakamahigpit na sekta sa relihiyon ng mga Hudyo. At narito ako ngayon sa korte. So dito po ipinakita ni Pablo kung ano siya dati, mga kapatid. Alam ng mga tao dyan kung sino ako, anong buhay ko. Yung mga Pariseo na yan, Pariseo din ako, alam nila yan. Pero alam niyo po mga kapatid, mag-ingat tayo. Kasi kapag nag-share tayo ng ating buhay dati, don't dwell too much doon sa ating kinukwentong buhay dati. Huwag mong ipagyabang ang iyong mga kasalanan nung una at ang iyong mga paghihirap. Kasi alam niyo ano po, pag may nag-testimony, ang pinag-usapan yung buhay dati. Ay, pre, wala yan, pre. Wala yan. Grabe buhay ko noon. Wala yan. Ibahagi lamang natin ang mga detalye just enough to show you need for Christ. No, i-share lang natin. Kasi alam niyo kung bakit? Huwag mo nang ikwento lahat kung ano ang iyong ginawa nung wala ka kay Kristo. Lumalabas din yan eh. At ito yung bahagi natin mo dapat makita. Tingnan niyo po si Apostol Pablo. Ituloy po natin in verse 9 ng Gawa chapter 26. Sabi niya, noong una, napag-isipan ko mismo na dapat kong gawin ang aking makakaya para kalabanin si Jesus na taga Nazaret. Ganito ang aking ginawa noon sa Jerusalem. Kinuwento niya na. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga namamahalang pari, kasi ang pari ko noon, binibigyan si Pablo ng sulat ng kautusan. Maraming pinabanal ng Diyos ang pinabilanggo ko. At nang hatulan sila ng kamatayan, sumang-ayon ako. Sabi ni Pablo, maraming bisis na inikot ko ang bahay-sambahan ng mga Hudyo para hanapin sila at parusahan, para piliting magsalita laban kay Jesus. Ganito katindi si Pablo. Ikinuwento niya kung anong buhay niya dati bago niya nakilala si Kristo. Kapatid, diyan ka mag-start. Tell your story, your life story, before you know Christ. Pangalawa, tell others about how you came to Christ. Kapag naikwento mo na ang uri ng buhay mo bago makilala ang Panginoong Hesus,
ikwento mo rin sa iba kung paano ka nakatagpo ni Kristo. Paano mo nakilala ang Panginoon sa buhay mo? Paano po? This is my advice. Give the details about why and how you became a Christian. Sabihin mo ang detalye kung bakit at paano ka naging Kristyano, naging mananampalataya. Mga kapatid, yan yung story ko. That's my story. Na dati po, di ba, sabi ko po sa inyo, sa mga nakakilala sa akin, nakarina ang aking kwento. During that time, I was in the midst of depression at school. Nagkating classes po ako at pumunta ako sa isang social center, ang tawag sa Masbate, na parang kung dito, circle. Nagpunta ako doon, naupo lang ako. Bald-headed na po ako noon. Talagang nagpakalbo ako noon, ngayon naman po, nakakalbo lang. Noon nagpakalbo ako, ngayon nakakalbo na. At habang po ako nakaupo sa tabi, kasi I had a problem sa school. Meron pong isang woman preacher that was Pastora Cheryl Florista. And she was a missionary from China. Nag-share siya sa mga, siguro mga 7 or 8 na mga estudyante. Sa school din namin. Meron siyang binitawang salita. Nang sabi niya, gaano man kabigat, gaano man karami, ang nagawa mong kasalanan. Gaano man kahirap ang buhay na meron ka dahil sa kasalanan ginawa mo. Kapag sumuko ka kay Jesus, nagsisi ka ng kasalanan mo, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at iyong tagapagligtas, mararanasan mo. Kakalimutan niya ang lahat ng nagawa mo. Alam niyo po, hindi ko namamalayan, katabi na nila ako, and I was crying. Alam mo yung iyak na hindi mapigilan na, teka. Kung makipagbugbugan ako, di ako umiiyak. Suntok, palo, di ko iniinda. Pero bakit ito? I cannot control my tears flowing in my eyes. Alam niyo po, that's God's grace. Hindi ko maintindihan noon, yun pala yung kalinga ng Diyos. Yun pala yung habag ng Diyos. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Nung high school, nagpakalbo na ako niyan. Because I am entering a new level of group fraternity. And God spared me sa ganong mga grupo sa lugar namin. Kalinga ng Diyos yun. Doon ako kinatagpo ng Panginoon sa isang kalalagayan na sana magdadala sa akin sa kapahamakan. Alam niyo po kung natuloy yon, walang Pastor Ariel ngayon na nangangaral sa harapan niyo. Tell others about how you came to Christ. Sabi ng Gawa, chapter 26, verse 12. Tingnan niyo po sa Apostol Pablo. Sabi sa verse 13, kinuwento niya ang detalye kung paano at bakit niya nakilala si Kristo. Sabi niya po, tanghaling tapat po noon, Haring Agripa, at habang naglalakbay ako, biglang kumislap sa paligid namin ng mga kasama ko ang nakakasilaw na liwanag mula sa langit na mas nakakasilaw pa kaysa araw. Napasubsob kaming lahat sa lupa at may narinig akong tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?
pinaparusahan mo lang ang iyong sarili para kang sumisipa sa matulis na kahoy. Alam niyo, kapatid, ito yung detalye kung paano ni Pablo nakilala ang Panginoon Kristo. Ikaw din, katulad ni Pablo, katulad ko, tayo din lahat, meron tayong kwento kung paano at bakit mo nakilala ang Panginoon. Pakinggan niyo po ako. Kaya ka nakilala mo ang Panginoon, dumaan ka sa isang mabigat na pagsubok ng buhay mo. And in that lowest part of your life, buhay ng kalituhan, buhay na hindi mo na alam kung anong gagawin mo, but God, in His gracious act, no sa kabiyayaan ng Panginoon, kinatagpukan niya, katulad po ni Pablo. Biglang may nagliwanag, nasilaw siya, napasubsob siya, meron siyang narinig, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Alam mo ba, na kapag lumalayo ka sa akin, kapag kinakalaban mo ako, para kang sumisipa sa matulis na kahoy, sinasaktan mo lang ang sarili mo. Tayo din. Hanggat hindi mo ibinibigay ang buhay mo para maglingkod sa Panginoon, habang nilalayuan mo na tumugon sa Panginoon sa kanyang panawagan, pinapahirapan at pinabibigat mo lang ang sarili mo. Yan ang dahilan kung bakit. Mga kapatid, ikwento natin ang ganung paraan, idetalye mo kung paano kang kinatagpo ng Diyos sa buhay mo. Sa taong kausap mo, kaibigan mo, mahal mo sa buhay, at maiintindihan ka nila kung paano ka naging isang manampalataya. Ganun din ang mangyayari sa kanila. Alam niyo po, kung hindi man handa ang iyong tagapakinig at ang binabahaginan mo, ang iyong kwento at ang pagpapaliwanag mo ng Ebanghelyo ng Panginoon, yan ang kanyang gagamitin para ilapit sa kanya ang taong kausap mo. Hindi man ngayon, maaring mamaya, makalawa, o bukas, isang taon. Ang kwento ng buhay mo at ng pagkakilala mo sa Panginoon, ang kanyang gagamitin para sila makakilala sa Panginoon. Idetalye mo lang. Tingnan niyo po ang kwento ni Pablo. Sabi sa verse 15, nagtanong ako, sino po kayo? Sumagot ang Panginoon, ako si Jesus na inuusig mo. Sabi ng Panginoon sa kanya, bumangon ka, tumayo. Nagpakita ako sa iyo dahil pinili kita na maging lingkod ko. Alam niyo po, yan yung hindi ko, Lord, thank you. Pinili mo ako. Ikaw ho marahil, sa bigat ng buhay mo, nandito ka, napakinggan mo to, isa ka sa pinili ng Panginoon. Pinili para saan? Ipahayag mo sa iba ang tungkol sa pagpapakita ko sa iyo ngayon at tungkol sa mga bagay na ipapakita ko pa sa iyo. Ipapadala kita sa kanila para imulat ang kanilang mga mata at dalhin mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos. At sa pamagitan ng kanilang panampalataya sa akin, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan. At mapapabilang na sila sa mga taong itinuturing ng Diyos na sa Kanya. Alam niyo po mga kapatid, karamihan dito, hindi naman lahat, pero karamihan sa inyo, nakapagturo ko sa inyo patungkol sa Panginoon. In one thing na hindi nyo makalimutan, it open your minds. Oo nga pala. Tama nga pala. Alam mo ang Panginoon, bubuksan ka niya. Iyon ang kanyang utos sa iyo. Kung bakit kailangan mong ikwento sa iba ang iyong karanasan ng iyong pagkadamdam sa Panginoon. Alam niyo po,
Kapag meron taong lumapit sa iyo, bakit ganyan ang buhay mo? Tatlong rason kung bakit ang mga tao nagtatanong tungkol sa buhay mo. Unang rason, sa tao man nakakilala sa iyo, interesado sila kung ano ang meron at nangyari sa buhay mo. Pangalawang rason, interesado silang malaman kung ano ang nalalaman mo patungkol sa iyong buhay na meron ka ngayon. Bakit na-survive mo ang mga problemang meron ka? Bakit nagiging matatag ka sa gitna ng pagsubok na meron ka? Interesado sila ron. At ang pangatlo, gusto nilang maranasan ang buhay na meron ka ngayon. Kaibigan, that's the love of God. Sa tingin mo, nahihirapan ka? Sa tingin mo, naghihirap ka? Walang-wala ka? Mahina ka? Sa totoo lang, may mga tao na sa palibot mo. Ikaw ang kailangan nila at ikaw ang kalakasan nila. Kasi ang kanila nakikita, hindi ang kahinaan mo, kundi ang kabutihan at ang biyaya ng Panginoon na tinatayuan at nilalakaran mo. Ito yung nais ng Lord na atin pong maranasan palagi. At ang pangatlo at panghuli, tell others about how your life after coming to Christ. Una, ikinuwento mo ang buhay mo bago mo nakilala ang Panginoong Kristo. Pangalawa, ikukwento mo lang sa iba kung paano mo nakilala ang Panginoon. Napasubsob ka ba? Napadapa ka ba? Tihaya pala yun. Napadapa ka ba? Ano? Kwento mo lang. At ang pangatlo, tell others about how your life after coming to Christ. Kumusta na ang buhay mo ngayon? Matapos mong nakasama, nakilala ang Panginoon. Ito rin uli ang payo ko. Share some, not all, some of the changes that Christ has made in your life. Ibahagi mo, bahagi ng mga pagbabago na ginawa ni Kristo sa buhay mo. Ano yun? Ibahagi mo yan. Tingnan niyo po ang verse 19. Ano yung nangyari, no? Bago mo, pagkatapos mo makilala ang Panginoon, meron bang nangyari sa buhay mo? Sabi po ni Apostol Pablo. Kaya, Haring Agripa, sinunod ko po ang pangitain na ipinakita sa akin mula sa langit. Ang unang kong ginawa ay nangaral ako sa Damascus. At pagkatapos ay sa Jerusalem, inikot ko ang buong Judea at pinuntahan ko rin ang mga hindi Hodyo. Pinangaralan ko sila na dapat sila magsisi sa kanilang kasalanan. Lumapit sa Diyos at ipakita nila sa pamagitan ng kanilang mga gawa na sila'y totoong nagsisisi. Gawa chapter 26, verse 19 to 23. Mga kapatid, ano pong ipinag ni Pablo? Matapos niyang ikwento kung ano ang buhay niya bago niya nakilala ang Panginoon. At ikinuwento niya rin kung paano niyang nakilala ang Kristo. Ikinuwento niya uli kung ano ang nangyari after, pagkatapos makilala ang Panginoon. Mga kaibigan at mga kapatid, emphasize the changes in your character. Bigyan mo ng diin ang pagbabago sa iyong character, sa iyong attitude. Yung word kong attitude, perspective, pananaw. Not just the changes in your behavior. Ang iba po, ang ikinukwento, dati po kasi, pag naglakad ako, ganun. Ngayon, ganun na. Yan yung behavior. Ang perspective, iba. Sa simbahan po kasi namin po, pag na ganun, that's behavior. Don't emphasize on just in your behavior.
emphasize on your perspective and attitude. Paano mo tinitingnan, paano binago ng Panginoon ang pagtingin mo patungkol sa problema, paano binago ng Panginoon ang iyong pananaw patungkol sa mga bagay at pagsubok, mga hamon ng buhay na pinagdaanan mo. Simple. Be realistic. Maging totoo ka lang. We still struggle as Christians. Ang buhay ay malayo pa sa pagiging perpekto. Pero ang tanong, what's different about your life now? Ano ba ang nabago? Ano ba ang naiba sa buhay mo ngayon? Tingnan niyo po ang nakalagay kay Pablo. Yan po ang dahilan kung bakit ako hinuli ng mga Hudyo. Kaya sinabi niya po lahat kung ano ang nangyari pagkatapos niyang makilala ang ating Panginoon. Mga kapatid, dito magtatapos. Listen to this. Pakinggan niyo po ito. Your story about God's greatness in your life. We left and honor Jesus. It saved other people and bless your life even more. Ang kwento mo patungkol sa kadakilaan ng Panginoon sa iyong buhay, ang magtataas at magpaparangal sa Panginoong Kristo. Ito ang magliligtas sa ibang tao at ito ang magpapala sa iyong buhay ng higit-higit at hindi mo akalain. Bakit naranasan mo ang buhay na hindi mo akalain ni hindi man lang sumagi sa isipan mo. Tayo pong lahat ay tumayo. Come to God in worship and in prayer. Thank you, Lord. Habang ang mga ulo nakayuko, ang mga matay nakapikit. Kaibigan, kapwa ako nagmamahal sa Panginoon. Marahil po, sa gitna ng krisis, sa gitna ng pagsubok na pinagdadaanan mo, hindi po natin maikakaila na nag-isip ka ng paraan paano masolusyonan ang problema mo. Hindi mo maikakaila na may mga tao kang tinanungan at nilapitan upang matulungan ka at masolusyonan ang problema ang kinakaharap mo. Hindi mo rin maiaalis ang katotohanan na napagod, nahirapan, nawalan ka ng pag-asa. Kung paano mabibigyan ng katugunan ang kalituhan at hindi maintindihan ang mga pangyayari sa buhay mo. Kaibigan, ngayong umaga, I am presenting you a principle, a Christian principle. Higit sa lahat, unahin mo ang kaharian ng Diyos. Sundin mo ang kanyang kalooban. Gawin ang kanyang katwiran. At ibibigay niya lahat ang iyong pangangailangan. You focus on your ministry to God in the midst of crisis. And everything follows. Wisdom, graces, opportunities. Ang mga opportunity, ilalabas ng Panginoon yan. At sa gitna ng krisis, sa gitna ng problemang pinagdadaanan mo, hindi mo na maisip kung bakit nakakayanan.
Marahil hindi mo kayang isipin, bakit napagtatagumpayan mo? Bakit nagawa mo? Bakit nasolusyonan mo? That is God's grace. Kaibigan, declare your witness for God. Ipahayag mo ang iyong karanasan, ang iyong nakita, ang iyong naranasan, ang iyong naramdaman sa mga gawa ng Panginoon sa buhay mo. Ipahayag mo yan sa iba. Ito ay magbibigay ng karangalan sa Diyos. Ito ay magliligtas ng maraming tao. At ito ang magdadala ng abot-abot na pagpapala at biyaya sa buhay.